Natigilan kaming lahat nang makita naming lumuluha ang mga mata ni Christine. Hindi namin alam kung bakit naging ganun ang reaksyon niya, pero alam kong nasaktan siya sa nalaman niya. Saan siya nasaktan? Dahil ba sa ikakasal na si Travis? Dahil ba gusto niya ito? Pero mukhang di naman siya kilala ni Travis. Patuloy pa ring umiiyak si Christine habang titig na titig siya kay Travis na parang ang tagal niya itong hindi nakita. Nakatingin siya rito na parang si Travis ang sarili niyang mundo o sa kanya lang umiikot ang mundo ni Christine. This is so weird. Christine is so weird. Lumapit ako sa kanya, "Hey, Belly, are you crying?" Nag-aalalang tanong ko kay Christine, "Anong nangyari? May masakit ba sa'yo?" Hahawakan ko sana siya sa balikat pero napaatras siya, which means ayaw niyang hawakan siya. She doesn't like the idea of touching her. Siguro tingin niya once mahawakan ko siya lalo lang siyang mapapaluha. Dali-daling pinunasan ni Christine ang mga mata niya pero hindi tumitigil ang luha niya. Kahit anong pagpigil niya hindi ito natatapos. Parang may sariling buhay ang mga mata niya para maglabas ng luha. Tumingala siya para patigilin ang mga luha pero patuloy pa rin ito sa pag-agos. Tumingin sa amin si Christine, "This is nothing," nakangiti niyang pagsasalita pero malungkot ang mga mata niya. Oh God! Ba't hindi sila tumitigil? Stupid tears. Stupid everything, she mumbled to herself. Kinukumbinsi niya ang sarili niya na maayos siya pero halata namang hindi. I know because I am an actor. Alam ko ang tunay na act sa hindi. Masakit lang ang ulo ko. Hindi ko na kaya tong sakit. It's killing me. Are you sure? Paninigurado ko. Titig na titig pa rin ako sa kanya. Pati si Travis at girlfriend niya nakatingin lang din kay Christine. Hindi sila kumikibo. Si Mimi naman nakanganga. She nodded, "Yee." Siguro uwi na lang ako ngayon para makapagpahinga. Binuhat niya ang dala niyang bag sa katumingin kay Travis at lumunok kay congrats again. Thanks, nakangiting sagot ni Travis. Binaling naman ni Christine ang tingin niya kay Chloe, congrats, too. You should treasure him. You should give to him the happiness you could ever give. He must loves you very damn much cause. Napatigil si Christine dahil muling umagos ang mga luha niya because he broke someone's fragile heart just to be with you again. Huminga siya ng malalim goodbye. Huli niyang sinabi saka na lumabas ng pintuan. Christine's speech left us speechless. Walang nakaimik sa aming apat. Nakatingin lang kami sa pintuang nilabasan niya na parang hindi nakarecover sa mga binitawan niyang mga salita. Kung iisipin mo parang isang advice lang ang sinabi ni Christine kay Chloe, pero kung intindihin mo ito masyado mailaman ito. Parang nanggaling ang mga salitang iyon sa isang pusong sugatan. Sa isang pusong iniwan at sa isang pusong tumigil na sa pagtibok dahil nasaktan. Saka yung huling sinabi ni Christine alam kong hindi niya iyon sa amin sinabi kundi kay Travis. He said goodbye to Travis like there was something between the two of them. Pero si Travis naman parang wala lang sa kanya. Sigurado akong hindi niya kilala si Christine dahil naguluhan din siya sa naging reaksyon nito. Christine made us really confused. What happened to her? Bigla-bigla na lang umiiyak, malumanay na tanong ni Chloe sa amin sa katumingin sa boyfriend niya, "Kilala mo ba iyon?" Yumaling si Travis, "Nope. Ngayon ko nga lang siya nakita, sige." Baka naman natalo sa clan war, kaya napaiyak na lang siya bigla, pagsingit naman ni Mimi. Clan war, naguguluhang tanong ni Chloe kay Mimi. It's a clash of clan thing. You would not understand. Hihihi. Nagpaalam na sa akin sila Travis after ng ilang minuto. Sinabihan niya rin ako na sana makapunta raw ako sa engagement party nila next week. Sinabi ko na lang sa kanya na susubukan ko, kahit alam ko naman sa sarili kong hinding-hindi ako pupunta. Akala siguro ni Travis ayos kaming dalawa. Hindi niya lang alam na katingkati na ako basagin ang mukha niya nang makita ko siya. Hindi lang ako gumawa ng eksena dahil maraming tao ang nakapalibot sa amin at ayokong magkaroon ng issue. Marami na akong problema at hindi ko na muna dadagdagan pa. Hindi ko talaga maintindihan si Travis. Sabi niya mahal na mahal niya si Colette. Sabi niya gagawin niya ang lahat para maprotektahan ito, pero bakit ang nakikita ko naman na ginagawa niya ay ang lalong makakasakit kay Colette? Tiyak kapag nalaman ito ni Colette iiyak na naman yun. I'm sure mas masasaktan yun.
Hindi ko na talaga maintindihan ang mga nangyayari. Ang tangi ko lang alam ngayon ay kailangan ko puntahan si Colette ngayon. Hindi ako sigurado kung alam niya na tong planong engagement nila Travis o hindi pa. Pero kasi ang instinct ko ay sinasabi sa akin na kailangan ko siyang makita ngayon. Nagstay muna ako ng ilang minuto sa set bago nagpaalam umalis. Bago pa ako tuluyan na makasakay sa elevator ng hotel, hinabol pa ako ni Mimi. Heron, sigaw niya, sandali lang. Fafa Heron na minsan syunga. Napalingon ako sa kanya, bakit, kunot noo kong tanong. Nilabas niya ang cellphone niya mula sa bulsa sa katinuro ito, mag-download ka na ng Clash of Clan. Tapos sali mo ako sa clan mo. Malakas ako sa clan war. Talunin natin si Christine para mas lalo siyang mapaiyak, sabi niya sa katumawa ng tumawa. Puro kakalokohan, Mimi. Ako natatapyas ng noo mo dyan, ay sabi ko saka sumakay na ng elevator at pinindot ang ground floor. Kinakabahan ako habang nakasakay sa kotse ko at nagmamaneho papunta sa compound kung nasaan nakatira si Colette. Hindi ko alam kung tama ba tong muli kong pagpapakita sa kanya. Kailangan ko idistansya ang sarili ko sa kanya dahil alam kong may malaki akong kasalanan. Pero hindi ko siya maaaring iwanan ngayon. Kailangan kong masigurado na maayos si Colette. Kailangan kong malaman na hindi na siya umiiyak pa. Nakarating na ako sa tapat ng compound nila Colette. Todo kabog ang dibdib ko. Naglakad ako papasok at huminga ng malalim nang huminto ako sa pintuan ng apartment niya. Pinag-iisipan kung kakatok ba ako o aalis na lang. Shit! May mukha ba akong maihaharap sa kanya? Kaya ko ba siyang titigan sa mga mata niya? Huminga ulit ako ng malalim. Tahimik lang ang apartment ni Colette na parang walang tao. Pati ang ilaw sa maliit niyang sala nakapatay. Parang walang tao. Umalis ba siya? Hi, Heron. Paano mo malalaman ang sagot sa tanong mo kung di mo kakatukin? Kumatok ako ng 3 beses sa pintuan. Pagkalipas ng ilang sandali may narinig akong yapak ng mga paa na naglalakad papunta sa pintuan. Tumunog ang lock ng pinto sa kadahan-dahan itong bumukas. Sumilip si Colette sa pintuan. Halatang nagulat siya sa biglaan kong pagsulpot. Una kong napansin yun mga mata ni Colette na kulay sky blue. Namamaga ang 2 mata niya na parang galing sa matinding pag-iyak. Umiiyak na naman siya. Anong kailangan mo? Mahina niyang tanong. Pinilit ko ang sarili ko nang umiti, dinadalaw ka lang. Maayos lang ako. Pwede ka na umalis, sagot niya na alam ko namang hindi siya maayos. Hindi ako aalis dito hanggang di mo ako pinapapasok dyan sa bahay mo. Napaikot ng mga mata si Colette saka binuksan ang pintuan niya para makapasok ako. Sumilip muna ako at napansin kong ang dilim ng loob ng bahay niya. Tanging sa may kusina lang may ilaw na nakatutok sa may maliit niyang lamesa. Napalunok ako nang makita ko ang ayos ng sala niya. Sobrang gulo nito. Yung mga damit sabog-sabog na nakalagay lang sa may kahoy niyang upuan na halatang ilang araw na andun. Ibang-iba ang bahay niya kumpara sa huling beses ko itong nakita na malinis at maayos. Anong nangyari sa bahay mo? Ba't ang gulo? Hindi ako naglilinis. I'm just tired of everything. Walang gana niyang sagot na ikatigil ko dahil naalala ko yung sinabi ni Christine kanina. Eksaktong-eksakto sa sinabi ni Christine. Aalis ka ba dahil nakita mong magulo ang bahay ko? Muli niyang pagsasalita. Kung aalis ka ibig sabihin habang buhay ka nang aalis sa buhay ko dahil pati kasi buong buhay ko magulo na. Mabilis akong umiling, hindi ako alis. Hindi kita iiwan, sigurado kong sagot sa kanya sakang umiti. She didn't smile back at me, though. Parang nawalan na ng gana ngumiti si Colette dahil sa mga nangyayari at nararanasan niya. Tumalikod siya sa akin saka naglakad papunta sa kusina. Napatitig ako kay Colette nang makita ko ang suot niyang damit. Katulad ng suot ni Christine kanina. Hindi ako maaaring magkamali. Ganito rin ang suot ni Christine kanina. Pati yung kulay at design sa harapan. Bigla akong kinutuban. Kung isipin ko na totoo ang magic, iisipin kong isang tao lang si Christine at Colette. Pero imposible naman yon. Siguro nagkataon lang. Lumakad ako papunta sa kusina at nakita ko yung tambak na maduduming plato sa may lababo. Pati yung maduduming damit tambak na rin at halatang hindi nababawasan. Nawalan na ng gana gumalaw si Colette. Halatang nawalan na siya ng ganang mabuhay at kumilos.
Parang mula nang lisanin ni Travis, tong apartment na pinagtirahan nilang dalawa nawalan na rin ng ganang mabuhay si Colette. May nilabas na alak si Colette mula sa fridge. Nakaplastik pa ito na mukhang kakabili niya lang. Tinanggal niya yung plastik saka siya kumuha ng 2 baso. Umupo siya sa may lamis at naglagay ng alak sa baso saka ininom. Sigurado akong hindi sanay si Colette uminom dahil napaklaan siya sa lasa ng alak pero tiniis niya to. Shot tayo, seryoso niyang pagsasalita sa akin, samahan mo kong mag-celebrate. Nagsalin muli ng alak si Colette sa baso niya saka nagsalita, mag-celebrate ng mga kagaguhan na nangyayari sa akin, sabi niya saka ininom yung alak, mga masasakit na bagay kong nararanasahan. Cheers, Hiron! Napatitig ako sa kanya, Colette, anong nangyayari sa'yo? Seryoso kong tanong sa kanya habang titig na titig. Parang hindi na siya yung Colette na nakilala ko na masiyahin at kahit may problema hindi ito masyadong iniisip. Anong nangyayari sa akin? Sagot niya, kanina pumasok ako at nag-exam wala akong naisagot. Tumawa siya na kahit di naman nakakatawa yung sinabi niya, pinagalitan ako ng professor sabi niya kung may problema raw ako. Wag ko raw intindihin kundi babagsak ako at mawawalan ng scholarship. Ang sagot ko wala akong pakialam kahit matanggalan ng scholarship. Kasi sa totoo lang ayoko na mag-aral, muli siyang tumawa, tapos kanina nung uwian na, di ba nagkita tayo? Di mo nga ako pinansin, pero ayos lang. Sanay na naman akong iwanan ng mga taong pinapahalagahan ko sa lahat. Nagsalin ulit siya ng alak sa kaagad ininom, tapos palakad-lakad lang ako. Pagtawid ko hindi ko napansin na ang daming sasakyan na dumadaan. Muntik akong masagasaan, muli na naman siyang tumawa, nagalit yung driver ng jeep sa akin. Magpasalamat daw ako at hindi ako natuluyan. Pero ang sagot ko lang sa kanya, sana nga natuluyan na lang ako. Kung natuluyan ako, dun lang ako magpapasalamat, sabi niya saka tumawa na naman ng tumawa, hahaha. Ang funny ng mga nangyari sa akin ngayong araw, Heron, no? Ang weird lang. Nakatitig pa rin ako kay Colette habang umiinom siya ng alak. Gusto niyang lunurin ang sarili niya sa alak dahil sigurado akong di na niya kaya ang mga sakit na nararanasan niya. Nakakaawa siyang pagmasdan. Pinipilit niyang maging malakas kahit halatang gusto nang bumigay ng buong katawan niya. She forced herself to laugh so she can hide the fact that she's broken. It's kind of pathetic, isn't it? Pati sarili mo niloloko mo na dahil ayaw mong aminin sa sarili mo na labis kang nasasaktan. Ganyan mo ba kamahal si Travis, Coco? Seryoso kong tanong kay Colette. Napatigil siya sa pag-inom ng alak at parang nanigas nang banggitin ko ang pangalan ni Travis. Ganyan mo ba siya kamahal kaya pati sarili mong buhay itatapon mo na para lang sa kanya? Mariin siyang napahawak sa baso niya saka tumingin sa akin at malungkot na ngumiti. Yap. Ganito ko siya kamahal, malungkot siyang napangiti. Nakita kong nangilid ang mga luha sa mga mata ni Colette. Nakakaawa ba ako, Heron? Naawa na nga rin ako sa sarili ko, kahit na ilang beses akong umiyak hindi pa rin ako makalimot. Hindi ko pa rin siya makalimutan, tumulo ang luha ni Colette pero hinayaan niya lang ito, I love him so much. Ngayon ko lang na-realize na mahal ko pala talaga si Travis. Yung tipong kaya kong itapon ang sarili kong buhay ng dahil lang sa kanya. Yung tipong kahit sirain niya ng paulit-ulit ang puso ko, pupulutin ko pa rin ang bawat piraso nito at patuloy na ibibigay sa kanya. Nakikinig lang ako kay Colette habang masaganang tumutulo ang mga luha niya. Hindi ako kumakain. Hindi ako kumikilos dito sa bahay ko. Hindi ko binubuksan ang ilaw dito sa bahay kasi kapag ginawa ko nakikita ko ang mukha ni Travis. Nakikita ko siya sa bawat sulok nito na nakangiti sa akin at tumatawa. Tapos nun iyak na naman ko, ngumiti siya, mahal na mahal ko talaga siya, nanginig ang boses ni Colette, I love him so much to the point, can't even hate him for what he did to me. Minsan nga naiisip ko na tumatawa si Travis habang nakikipag-usap kay Chloe. Ngumingiti siya rito. Alam mo yon, Heron? Masakit, ang sakit talaga kasi alam ko sa sarili ko na wala akong laban. Na bago pa magsimula yung laban talo na ako, umiling siya habang nakangiti, I'm not really good enough for him. Just want him but Travis doesn't want me. Hinayaan ko lang na umiyak ng umiyak si Colette habang mag-isa siyang umiinom ng alak. Sa tuwing nagkikita kami palagi na lang siyang umiiyak. Palaging iniiyak si Travis. Grabe ang pagmamahal niya para kay Travis. Yung pagmamahal niya masyadong matindi. Dumating na kasi ang punto na pati ang sarili niya sinisira niya nang dahil sa pagmamahal na ito. Colette, umupo ako sa harapan niya, andito pa naman ako.
Mahal kita. Mahal na mahal kita. Nasasaktan ako sa nakikita kong ginagawa mo. Don't destroy yourself for him. Huwag mong sirain ang sarili mo dahil lang sa pagmamahal mo sa kanya. Heron, you shouldn't say the words, I love you, unless you mean it. It only leads to broken hearts and promises. Seryoso niyang sagot, sinabi rin sa akin ni Travis na mahal niya ako, pero iniwan niya lang ako. Lahat ng minamahal ko iniiwan lang ako. Kaya, please, wag mo sasabihin sa akin na mahal mo ako, dahil alam kong iwan mo rin ako pagdating ng araw. Colette. Stop it, Heron. Kung patuloy mo pa rin sasabihin na mahal mo ako, umalis ka na lang, tumitig siya sa akin. Dahan-dahan akong napatango, sige. Hindi na. Natahimik kaming dalawa. Nagpatuloy sa pag-inom si Colette ng alak. Halos makalahati na niya ang isang bote. Pinabayaan ko lang siyang uminom at makalimot. Yan ang gusto niya, hindi ako iinom para maalagaan ko siya mamaya kapag nalasing siya. Umiiyak siya habang umiinom ng alak. Parang sa bawat alak na napupunta sa bibig niya naaalala niya si Travis. Ang tanging kailangan ngayon ni Colette ay isang taong ipaparamdam na hindi siya iiwan at handa siyang mahalin kahit na pakiramdam niya sirang-sira na siya. Nasasaktan siya kaya pakiramdam niya lahat ng tao sa paligid niya iwanan lang din siya. Gusto ko siyang layuan dahil sa matindi kong kasalanan. Pero kung magiging ganito si Colette, hindi ko siya iiwan. Ipaparamdam ko na lang sa kanya na andito ako, handang ibalik yung bawat piraso ng pagkatao niya na nawasak. Nakatulog na si Colette habang umiinom. Bagsak na ang ulo niya sa lamesa. Napailing-iling akong tumayo sa kakinuha yung basong hawak niya at inilagay sa lababo. Sunod ko naman ginawa ay binuhat siya sa dinala sa kwarto niya. Pati kwarto niya ang gulo. Sabog-sabog yung mga damit. May maliit na bag na nasa gilid. Nakapatay ang ilaw kaya hindi ko ito nakita. Inilapag ko si Colette sa kama niya sa kakinumutan. May bra pa na nakasabit sa bintana. Kulay pink na bra. Mukhang nawalan talaga ng gana si Colette kumilos at maglinis. Umupo ako sa gilid ng kama niya saka siya pinagmasdan. May luha pa rin sa gilid ng mga mata niya kahit natutulog na siya. Mukhang pati sa pagtulog dala-dala niya ang sakit. Pinunasan ko ito. Kung alam lang ni Colette kung gaano ko siya kamahal. Kung gaano ko siya gustong ingatan at pahalagahan habang nabubuhay ako. Umiiyak siya dahil sa isang tao na hindi siya kayang mahalin o baka hindi talaga minahal kahit kailan. Nakakaawa si Colette. Ito ang unang beses niyang magmahal pero lubos naman siya nasaktan. Sana lang hindi siya matrauma sa nangyari sa kanya. Pero alam kong posible mangyari iyon. Halos mawasak na ni Colette ang sarili niya dahil sa pagmamahal niya kay Travis. Hindi ko na namalayan na nakatulog na pala ako sa tabi ni Colette habang tinititigan siya. Nagising na lang ako na wala siya sa tabi ko. Madilim pa rin sa labasan kaya agad kong tinignan ang oras sa wristwatch ko. 2:30 pa lang ng madaling araw. Lumingalinga ako pero di ko makita si Colette. Lumabas ako ng kwarto niya. Colette, pagtawag ko sa pangalan niya pero walang sumagot. Tumingin ako sa sala at kusina pero wala siya. Nasaan naman kaya nagpunta yun? Napatingin ako sa may banyo at nakita kong bukas ang ilaw. Bigla akong kinabahan dahil parang may mangyayaring hindi ka nais-nais. Ramdam ko ang tibok ng puso ko habang naglalakad papunta sa may banyo. Bukas ang banyo dahil may kaunting siwang ito. Colette, muli kong pagtawag pero hindi pa rin sumasagot si Coco. Unti-unti kong binuksan ang pintuan at napatakip ng bibig nang makita ko si Colette na nakaupo sa malamig na tiles ng banyo niya habang nakapikit ang mga mata. Nakasandal siya sa may dingding habang yung kanan niyang pulso ay dumudugo. Nakita ko yung matalas na blade sa may paanan niya. Shit, napamura ako sa kadali-dali siyang nilapitan. Coco, anong ginawa mo sa sarili mo? Coco, gumising ka. Naririnig mo ba ako? Tinapik-tapik ko ang pisngi ni Colette pero hindi siya gumagalaw. Nanginginig ang buong katawan ko dahil sa dugong lumalabas sa pulso ni Colette. Nilaslas niya ang sarili niyang pulso. Hindi ko ma-imagine na kayang magpakamatay ni Colette dahil sa nangyayari sa kanya. Mabilis kong kinuha yung panyo ko sa bulsa saka itinali sa pulso ni Colette na dumudugo. Mukhang sobrang daming dugo na ang nawala sa kanya kaya kailangan na niyang madala sa ospital. Binuhat ko siya saka tumakbo palabas. Colette, huwag kang susuko. Dadalhin kita sa ospital. Tangina, Concepcion. Huwag kang susuko.
Huwag mo kong iwan, naiiyak na pagsasalita ko sa kanya. Nagising na rin yung ibang kapitbahay ni Colette at napatingin sa amin pero di ko na lang sila pinansin. Sinakay ko si Colette sa kotse ko at mabilisang nagmaneho papunta sa pinakamalapit na ospital. Habang nagmamaneho nagmumura ako sa isipan ko. Pasulyap-sulyap ako kay Colette na nakahiga sa likuran ng kotse ko. Naiiyak ako sa nangyari. Pakiramdam ko mawawala na si Colette sa akin at muli niya akong iwan panghabang buhay. Yung luha ko na pinipigilan kong wag lumabas biglang tumulo ng magsalita si Colette. Heron, please, mahina niyang pagsasalita at halatang nahihirapan, Heron, wag. Wag mo na akong dalhin sa ospital. Gusto-gusto ko nang matapos tong paghihirap ko, sabi niya kaya tumulo lang ng tumulo ang mga luha ko habang nagmamaneho. Naghihintay lang ako dito sa tapat ng emergency room na pinagpasukan kay Colette. Mahigit 1 oras na ang lumilipas pero di pa rin lumalabas ang doktor na nagsusuri sa kalagayan niya. Hindi ko maiwasan na hindi kabahan dahil bakit ang tagal ng kung ano mang ginagawa sa kanya. Ganun ba kagrabe ang ginawa niyang paghiwa sa sarili niyang pulso para matagalan yung doktor? Hindi ko tuloy maiwasan na hindi mag-isip ng kung ano-ano habang nagdadasal. Nanlalambot ang buong katawan ko habang hinihintay ang resulta kay Colette. Shit, napamura na lang ako, God please. Iligtas niyo si Colette. Huwag niyo pong hayaan na magkahiwalay ulit kaming dalawa. Ilang taon kaming nagkawalay at paniguradong di ko nakakayanin kapag nawala ulit siya sa akin ngayon. Pagdadasal ko sa sarili ko saka pinunasan ang luhang pumatak sa mga mata ko. Hindi ko mayalis sa isipan ko na kasalanan ko ang nangyari kay Colette. Alam kong depressed siya sa mga nangyayari at nararanasan niya. Dapat hindi ako natulog. Dapat binantayan ko lang siya buong magdamag at hindi hinayaang gumalaw mag-isa. Ang kulay puti kong damit na suot halos mamula na dahil sa dugo ni Colette. Muli kong pinunasan ang luha ko pero sa mga oras na ito ayaw na nilang magpapigil. Patuloy lang sila sa pagpatak kaya hinayaan ko na lang. Pinabayaan ko na lang pumatak ang mga luhang patunay na natatakot akong may masamang mangyari sa babaeng minamahal ko. Napatingin ako sa may kanan ko nang makita ko si Travis na tumatakbo papunta sa kinaupuan ko. Mukhang nagmadali siyang pumunta dito dahil nakapajama pa siya at hindi na nakapagpalit. Tinawagan ko siya kanina nang maisugod ko si Colette kanina. Galit ako sa kanya. Galit na galit. Pero hindi ko kayang ipagkait sa kanya ang nangyari kay Colette dahil siya ang minamahal nito. Nakalapit na si Travis sa akin habang hinihingal pa. Tinakbo niya ata yung parking lot hanggang dito sa may emergency room. Tagaktag pa ang pawis niya. Pagtingin ko sa mukha niya kitang-kita ko ang pag-aalala at takot. Sa gilid ng mga mata niya may luhang nagbabadyang lumabas. Marahil pinipigilan niya lang ito upang hindi tumulo. Na nasaan na si Coco, nanginginig ang boses niya nang magsalita siya. Damang-dama ko ang takot sa boses niya. Okay na ba siya? Umiling ako, hindi ko pa alam. Nasa emergency room pa siya. Napaharap si Travis sa may dingding saka ito sinuntok ng malakas. Rinig na rinig ko ang pagkabali ng buto niya sa kamao niya pero hindi niya ito ininda. Sinuntok niya pa ulit ito ng ilang beses hanggang sa makita ko na may lumabas na ng dugo sa kanang kamao niya. This is Ellie fucking fault, paninisi niya sa sarili niya. Napasandal na siya sa dingding at napayuko. Nakita kong yumugyog ang mga balikat ni Travis na tanda na napaiyak na siya. Kasalanan ko lahat ng ito. Tangina. Coco, ano bang ginawa mo sa sarili mo? Bakit? Bakit mo to ginawa? Napatakip ng mukha si Travis at hinayaan ang sarili niya na lumuha sa nangyari. Napatayo ako, bakit ginawa ni Coco to? Tanga ka ba? Talagang tinatanong mo yan? Napataas ang boses ko, hindi ba obvious, Travis? Mahal ka niya. Mahal na mahal ka ni Coco. Mula nang iwanan mo siya nawalan na siya ng gana mabuhay. Tangina ka. Alam mo ang swerte mo, ay ganyan ka kamahal ni Coco kahit iniwan mo siya. Kaya niyang itapon ang buhay niya nang dahil lang sayo. Putangina. Mahal ko rin si Coco. Mahal na mahal ko siya, pasigaw na sagot sa akin ni Travis, mahal na mahal ko rin siya, Heron. Hindi mo lang alam kung gaano ko tinitiis ang lahat. Kung gaano ko siya gusto makita, makausap, mayakap. Heron, wala kang alam. Wala kang alam sa paghihirap ko ngayon kaya wag kang magsalita na parang kasalanan ko ang lahat. Mahal mo siya, tanong ko pabalik kay Travis.
Mahal mo si Coco, tumango si Travis, kaya hindi ko na napigilan ang sarili ko na sinuntok siya sa mukha. Napaatras lang si Travis sa suntok ko. Ngayon, sagutin mo ulit ang tanong ko. Mahal mo si Coco, walang takot siyang tumango. Mahal na mahal ko si Coco, Heron, sagot niya habang diretsong nakatingin sa mga mata ko. Napayukom ako ng kamao at muling sinuntok si Travis ng mas malakas. Napaupo na si Travis sa sahig saka tumulo ang dugo sa gilid ng labi niya. Kahit ilang beses mo akong suntukin ayos lang. Manhid na ang katawan ko, Heron. Mula nang maghiwalay kami ni Coco na manhid na ang buong katawan ko. Pinigilan ko ang sarili ko dahil sa sinabi ni Travis. Huminga ako ng malalim dahil sa mga katarantaduhan na lumalabas sa bibig niya. Napahilamos ako ng mukha ko dahil sa sobrang inis at galit sa gagong to. Kung mahal mo si Coco, bakit hindi mo siya ipaglaban? Mahal mo pero magpapakasal ka sa iba. Tangina mo pala, sigaw ko sa kanya, sinabi sa akin ni Coco na sasagutin ka na raw dapat niya noong huli kayong nag-usap. Matagal mo na raw gustong sabihin niya na mahal ka rin niya. Pero noong mismong araw na dapat magiging masaya siya, dun mo naman winasak ang puso niya. Alam ko yan, sagot niya. Nanatiling nakaupo si Travis sa may sahig at nakatingin sa akin. Kitang-kita ko ang masaganang pagtulo ng luha sa mga mata niya. Ako na dapat ang pinakamasayang lalaki sa buong mundo ng araw na yon. Si Coco lang ang gusto ko. Siya lang ang mahal na mahal ko. Pero sadyang hindi kami pwedeng magsama. Hindi ako nararapat sa kanya, malungkot na napangiti si Travis, nakakagago, no? Mahal na mahal ko siya pero hindi ko siya kayang ipaglaban. Kapag may nangyaring masama kay Coco magtabo ka na. Dahil kahit anak ka pa ng mafia, hindi ako magdadalawang isip na patayin kang hayop ka, pagbabanta ko sa kanya. Huwag ka mag-aalala. Hindi ako magtatago. Ako pa mismo ang susuko sa'yo. Bumukas ang pintuan ng emergency room kaya napabaling dun ang tingin ko. Nakita kong lumabas na ang doktor, kaya dali-dali ko siyang nilapitan. Dosi, ano nang nangyari sa pasyente? Mabilis kong tanong sa kanya. Masyadong maraming dugo ang nawala sa kanya, pero don't worry na salinan na namin siya. Mabuti na lang nadala mo agad siya rito, kaya naagapan namin yung malalim na paghiwa niya sa pulso niya. Sagot ni Dosi nang tanggalin niya ang mask niya. Ngayon, inilipat na namin siya sa kwarto niya. Nagpapahinga na siya. Ligtas na siya, Dosi, napatango ang doktor. Thank God, napahinga ako ng maluwag. However, kailangan niya munang manatili rito sa hospital for couple of days. I monitor din muna namin siya. May pinagdadaanan ang pasyente kaya niya naisipang magpakamatay. She needs to undergo in counseling. I think she's mentally and emotionally in pain. Pwede ko ba siyang puntahan, Dos? Yes. Nasa room 116 na siya, sagot ni Dosi saka tinuro ang way kung saan ang room ni Kulit. Nagpasalamat ako kay Dosi saka dali-daling lumakad papunta sa kwarto ni Kulit. Si Travis naman nakasunod lang sa akin na parang wala sa sarili. Pumasok na agad ako sa kwarto ni Kulit habang si Travis naman napaupo lang sa may labasan. Mukhang humuhugot ng sapat na lakas para harapin at makita ang nakakaawang sitwasyon ni Kulit. Pagpasok ko sa kwarto nakita ko agad si Coco na nakahiga sa kama at mahimbing na natutulog. Agad ko siyang nilapitan para matitigan ang mukha niya. Napahugot ako ng malalim na buntong hininga nang makita ko na parang nabawasan na ang dinadala niya. May dextrose na nakatusok sa kanya tapos yung pulso niyang may sugat may balot na benda. Hinawakan ko ang kamay niya saka hinaplos ito. Napangiti ako ng matipid saka hinayaan na naman tumulo ang luha ko. God! Mahal na mahal ko talaga tong kababata ko na to. Kulit, ako na lang kasi. Ako na lang dapat ang mahalin mo, pagkausap ko sa kanya na sana, kahit mahimbing siyang natutulog ay narinig niya. Kanina pa ako tumatakbo pero parang walang katapusan itong nararating ko. Hindi ko rin alam kung nasaan ako. Puro puti lang ang nakikita ko at mga usok sa buong paligid. Ang liwanag din ba't ba ako andito? Paano ba ako nakarating dito? Hindi ko alam. Nagising na lang ako na andito na ako, ay muli akong tumakbo ng tumakbo hanggang sa may nakita akong isang pintuan na kulay puti. Napatigil ako saka ito tinitigan. Wala naman ito kanina, Saan ito sumulpot? Nilapitan ko ang pintuan saka ito dahan-dahang binuksan. Hindi pa ako nakakapasok sa loob may narinig na agad akong dalawang boses na masayang nag-uusap at nagtatawanan. Isang boses ng bata at isang boses ng matandang lalaki.
Kumabog ang dibdib ko kahit wala akong dibdib. Alam ko ang boses ng lalaki na iyon. Kilala ko ang boses ng lalaki na iyon. Pumasok ako sa loob ng kwarto at para akong bumalik noong araw. Nakita ko si Papa ko at ang batang sarili ko mismo sa harapan ko. Nagmamasa ng tinapay si Papa habang ang batang sarili ko naman ay nagsusulat. May pinag-uusapan silang dalawa na masaya, kaya napuno ng tawanan ang maliit na kwartong ginawang lutuan ni Papa ng tinapay dati. Nangilid ang luha ko nang makita ko ang pagngiti ni Papa ko. Para siyang buhay na buhay. Miss na miss ko na si Papa ko. Papa, nagalit ka ba kay Mama? Napatigil si Papa sa pagmamasa nang may itanong ang batang ako sa kanya. Kasi iniwan niya tayo, di ba? Hindi mo ba love si Mama, Papa? Bumiti si Papa sa kanilapitan ang batang ako. Bakit naman ako magagalit kay Mama mo? Kasi iniwan niya tayo. Pinabayaan kanyang alagaan ako mag-isa. Umiling si Papa habang nakangiti. Hindi ako nagalit kay Mama mo, nak. Ba't naman ako magagalit sa kanya kung binigay ka naman niya sa akin? Sagot ni Papa. Kahit malungkot siyang nakangiti, kitang-kita pa rin ang pagmamahal niya kay Mama. Napanguso ang batang ako, kasi iniwan ka niya, Papa. Hinaplos ni Papa ang buhok ng batang ako. May bawat dahilan kung bakit umaalis ang isang tao sa buhay natin, anak. Siguro tadhana na ang nagpasya. Marahil hanggang dun lang talaga ang itatagal nila sa buhay natin. Imbis na magalit tayo, dapat magpasalamat na lang tayo. Dapat maging masaya na lang tayo dahil naranasan nating dumating sila sa buhay natin at naranasan natin ang pagmamahal nila. Ngumiti si Papa, anak, ito ang tatandaan mo. Sa buhay ng tao, hindi natin sigurado kung ang nakikilala natin ay magtatagal o hindi sa buhay natin. Kung tumagal, magpasalamat tayo. Kung hindi, huwag malungkot dahil paniguradong may dahilan. Hindi dapat natin sinasayang ang buhay natin kung may isang tao na umalis dahil paniguradong may bagong darating. Biglang nangilid ang luha ko dahil sa sinabi ni Papa. Parang alam niya ang pinagdadaanan ko ngayon. Parang nakita niya ang nararanasan ko nang iwanan ako ni Travis. Habang nakatingin sa gawin nila, biglang tumingin sa akin si Papa. Nakangiti siya. Kitang-kita ko ang mga magaganda niyang mata na naman ako. Ang pinagkaiba lang ng mga mata namin yun kay Papa punong-puno ng kasiyahan habang ang akin nawalan na ng gana mabuhay. Papa, pagtawag ko sa kanya habang tumutulo ang luha ko. Nanatili siyang nakangiti, hindi mo dapat sayangin ang buhay mo, anak. Marami ka pang pangarap, di ba? Tuparin mo ang lahat ng iyon. Hindi natatapos ang buhay ng isang tao dahil lang iniwan ka o dahil lang nasaktan ka. Gawin mo itong inspirasyon para mas lalong maging malakas. Pinalaki kitang malakas na babae, di ba? Napatango ako, maraming nagmamahal sa'yo, anak. Maraming malulungkot kapag sinayang mo ang buhay mo. Lumapit ako kay Papa saka siya inakap ng mahigpit. Binaon ko ang ulo ko sa dibdib niya at umiyak lang ng umiyak. Pakiramdam ko dahan-dahang gumaan ang pakiramdam ko nang haplusin ni Papa ang buhok ko. Namiss ko ang paghaplos ni Papa sa akin noong bata pa ako. Miss na miss ko na si Papa ko. Papa, dito na lang ako. Gusto kitang kasama. Ayoko nang mapalayo sa'yo, muli kong pagsasalita. Hinawakan ni Papa ang mukha ko saka pinunasan ang luha ko. Hindi pa pwede, nak. Hindi pa oras. Magkakasama rin tayo sa takdang panahon. Marami ka pang kailangan na gawin sa lupa. Hinalikan ako ni Papa sa noo, saka may naghihintay sa'yo. Gusto mo ba siyang malungkot? Nagulat ako, sino po, nagtataka kong tanong. Umiti lang si Papa saka tinuro ang labasan kung saan nakikita ang maliit naming bakery. May nakita akong isang batang lalaki, dun na madungis na pasilip-silip na parang may hinahanap. Biglang humiti ang batang lalaki nang makita niya ang batang ako na tahimik na nagsusulat. Kulet! SSSQ! Kulet, pagtatawag niya rito. Napahinto sa pagsusulat ang batang ako saka napatingin sa gawi ng batang lalaki, Ron. Anong ginagawa mo dyan? Ron. Si Heron yun. Ba't ko nakalimutan na si Ron ang batang marungis na iyon? Samantalang para sa akin siya ang pinakwapong lalaki na nakita ko. Siyempre bukod kay Papa. Mumiti ang batang si Heron, kanina pa kita hinihintay, ang tagal mo. Maglaro na tayo. Mumiti rin ang batang ako, ay. CJ. Sandali lang. Iligpit ko lang to. Bilisan mo,
Alam mo naman na gusto kitang palagi nakikita, Sadie. Tis! Baka tinapay lang na binibigay ko sa'yo ang gusto mo, saka sila nagtawa ng dalawa. Lumabas silang dalawa na may ngiti sa labi nila. Pero bago sila mawala sa paningin ko kitang-kita ko kung gaano tumingin si Heron sa batang ako. Yung tingin niya parang nangangahulugan na ang batang ako lang ang nakikita niya sa sarili niyang mundo. Na parang ang batang ako lang ang pinakaimportante sa kanya. Colette, wag mo ko iiwan pakiusap, may isang boses na naman na nagsalita pero di ko nakikita kung sino. Punong-puno ng kalungkutan yung boses ng lalaki na iyon hanggang malaman ko kung sino iyon. Boses ng binatang si Heron na halatang umiiyak dahil garalgal ang boses niya. Ang tagal na natin nagkahiwalay. Hindi ko na makakaya kung tuluyan kang mawala sa akin. Wag mo iisipin na nag-iisa ka kasi andito pa ako. Palagi mo akong kakampi. Di kita iiwan kahit kailan, todo pakiusap nito sa akin. Nasaan si Heron pa? Ba't di ko siya nakikita? Tanong ko kay Papa habang tumutulo ang luha ko. Palinga-linga ako sa paligid pero wala talaga ang binatang si Heron. Nasa mundo siya, pagsasalita ni Papa. Gusto mo na ba siyang puntahan? Pero paano ka, Papa? Ayokong magkahiwalay pa tayo. Ngumiti si Papa, hindi naman tayo magkakahiwalay. Palagi lang akong nasa puso mo, nak, sagot nito, magkikita rin ulit tayo sa takdang panahon. Kailangan mo munang i-enjoy ang sarili mo habang nabubuhay ka. Hinalikan ako ni Papa sa noo, anak, ito lang ang palagi mong tatandaan. Sa buhay natin, ilang beses tayong iiyak at masasaktan. Ilang beses tayong masusugatan at madadapa. Pero hindi iyon ang dapat mong bilangin. Ang dapat mong bilangin ay mga trophy na makukuha ko sa clan war, mabilis kong sagot. Natawa si Papa, hindi anak. Ang dapat mong bilangin ay kung ilang beses kang muling tumayo at lumabas. Dahil iyong mga pagsubok na iyon at magpapatunay na kahit ilang beses tayong matumba, hindi tayo susuko sa hamon ng buhay. Inakap ako ni Papa, sige na, anak. Bumalik ka na. Huwag mo na paluhain yung taong nagmamahal sa'yo. Humiwalay si Papa sa pagkakayakap sa akin at dahan-dahan siyang lumalayo. Kumakaway siya sa akin kaya kumaway din ako. Bago siya tuluyang nawala sa paningin ko, ngumiti muna siya. Isang ngiti na nagpapatunay na magiging ayos din ang lahat. Dahan-dahan kong minulat ang mga mata ko't nakita ko si Heron na titig sa akin. Patuloy lang lumuluha ang mga mata niya. Hindi ko alam kung dahil sa kalungkutan o kasiyahan dahil nagising na ako. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanang kamay ko saka ito hinalikan at nilapit sa pisngi niya. God, thank you, pagpapasalamat niya sa katumingin sa akin, akala ko mawawala ka na sa akin. Akala ko tuluyan na naman tayong magkakahiwalay. Pag nangyari iyon paniguradong di ko nakakayanin. Huwag mo na ulit gagawin yun, ah. Halos patayin mo ako sa takot, Colette, di sunod-sunod na pagsasalita sa akin ni Heron habang tumutulo ang luha niya. Namumula na ang mga mata niya. Kanina pa ata siya umiiyak. Marahan ko siyang inisyan, Heron, mahina kong pagsasalita, sorry. Tumango-tango si Heron, okay lang. Ang importante ayos ka na, ngumiti rin siya, basta di mo na gagawin yun, ha? Huwag mo na akong iiwan. Tumango rin ako, promise, sabi ko't hindi ko na ako maglalaslas. May gusto palang kumausap sa'yo, binitawan ni Heron ang kamay ko sa katumayo. Lumapit siya sa may pintuan saka ito binuksan. Pasok ka na. Gising na siya, pagkausap niya sa taong nasa mailabasan. Nakatingin lang ako sa may pintuan at hinihintay kung sino ang papasok. Bigla akong napalunok nang makita ko kung sino siya. Nangilid ang luha ko nang makita ko lang ang mukha niya. Ang mukha niyang ilang araw ko na bang hindi nakita at pinagdadasal na muling makita gamit ang totoong katauhan ko. Napatingin siya sa akin at kitang-kita ko sa mga mata niya ang halo-halong emosyon na hindi ko alam kung totoo o kasinungalingan lang. Kumusta na ang pakiramdam mo? Mahina niyang tanong sa akin habang nakatayo sa harapan ko. Napansin ko ang suot niyang damit. Nakapajama na siya. Dito ba siya sa ospital natutulog? Stay-in janitor na ba ang Suon Mafia boss? Poor kid na siya. Ang daming tanong na nabuo sa utak ko pero isa lang ang sigurado ko. Kailangan ko na manalo sa next clan war. Joke. Isa lang ang sigurado ko.
Binigyan ko ng matipid ng ngiti si Travis bago ko sabihin ang mga salitang matagal ko na dapat sinabit ginawa. Mahal na mahal mo ba talaga si Chlo? Manyakol, dahan-dahan na namang tumulo ang mainit na luha sa pisngi ko. Kasi kung mahal na mahal mo talaga siya, kakalimutan na talaga kita. Pakiramdam ko naririnig ko na ang malakas na pagpintig ng puso ko dahil sa katahimikan na bumabalot sa aming dalawa ni Travis ngayon. Walang nagsasalita sa aming dalawa. Walang gustong umimik. Hindi ko alam kung bakit kami napunta sa ganitong sitwasyon ngayon. Dati naman hindi kami nagkakahiyaan. Dati garapalan kami kung mag-usap at kung magbarahan. Dati naman walang sawa kaming magtawanan at mag-asaran. Pero ngayon ibang-iba na. Masasabi ko ngayon na ibang-iba na ang namamagitan sa aming dalawa dahil parang ang layo-layo na ni Travis sa akin. You're so near yet so effing far, Chos. Lumabas kanina si Heron at nagpaalam na bibili lang ng pagkain namin. Pero alam kong ginawa niya lang iyon para makapag-usap kaming dalawa ni Travis. Marahil gusto rin ni Heron na magkaliwanagan na kaming dalawa ng ulaga na to para matapos na ang kahibangan na nasa utak ko. Gusto ko rin malaman ang sagot na nakatambay sa utak ko. Wala akong pakialaman kahit mas lalo akong masaktan basta maliwanagan ako. Sabi nga nila, feel the pain until it hurts no more. So iyon ang gagawin ko. Muli kong sinulyapan si Travis na nakatayo sa harapan ko. Hindi siya nakatingin sa akin at nakatuon lang ang pansin niya sa may bintana. Andun ba ang kausap niya? Bastos talaga to kahit kailan, pero ayos lang kahit hindi siya nakatingin sa akin ngayon dahil alam kong malulunod na naman ako sa mga mata niya. At least, nagkaroon ako ng chance na matitigan siya ngayon. God, I miss him. Miss ko na tong damuho na to, gusto kong hawakan ang mukha ni Travis. Gusto kong yakapin siya ng mahigpit. Gusto kong makita ang ngiti at marinig ang mga makamundo niyang mga tanong sa pick-up lines. Gusto kong makita ang little Travis niya. Joke. Gusto kong makita ulit siyang atakihin ng manyakolism. Gusto kong magmakaawa sa kanya na ako na lang sana ang piliin niya. Pero kailangan kong pigilan ang sarili ko dahil kailangan ko nang tapusin ang kahibangan na to, kahibangan na nagbigay sa akin ng panandaliang kaligayahan. Travis, marahan kong binanggit ang pangalan niya kaya napalingon na siya sa akin. Yung mga mata ni Travis punong-puno ng mga salitang hindi niya masabi-sabi. Parang may gusto siyang sabihin na kailangan niya lang ilihim. Hindi ko alam kung ako lang ba to o sadyang tama ang interpretation ko sa mga mata niya. Kailan ba ako naging psychologist mga ate ko? Coco, pagtawag niya ng pangalan ko. Titig na si Manyakol sa akin ngayon na parang ako lang ang nakikita niyang tao sa mga oras na to, Chosera. Ako lang naman talaga ang nakikita niya ngayon dahil kami lang dalawa ang andito sa loob ng kwarto. Bumilis na naman sa pagtibok ang puso ko. Parang biglang naayos ang wasak kong puso sa boses pa lang ni Travis. Travis, muli kong pagtawag sa kanya. Coco, sagot niya. Travis, muli kong sagot, hinayupak ka. Isa pang pagtawag sa pangalan ko itutusok ko sa mata mo tong dextrose. Biglang natawa si Travis. Gusto kong maging light lang tong pag-uusap namin. Ayoko nang umiyak ng dahil sa kanya. Ayoko na ulit lumuha. Kaya as much as possible tatapusin ko tong closure namin na parang katulad lang ng dati. Yun palaging nagtatawanan sa isa't isa. Gusto ko kasi na ang huling memorya namin ni Travis sa isa't isa ay nakangiti ako't hindi umiiyak. Taray ko ba? I know, fans, I know. Travis, gusto ko lang malaman kung minahal mo ba ako. Kahit kaunti lang. Kahit ilang % lang. May naramdaman ka ba sa akin kahit kaunti? Paninumula kong tanong sa kanya. Don't worry, hindi ako aasa sa sagot mo. Gusto ko lang maliwanagan at malaman. Kasi ako kung tatanungin mo ako, sobra-sobra ang pagmamahal ko sa'yo. Didn't plan to love you but my stupid heart did it anyway. In my heart loved you to point reached viva self-destruction. Napalunok si Travis sa katumingala na parang iniisip niya ang sasabihin niya. Tumingala siya na parang nakikita niya sa kisam ng kwartong ito ang sagot sa katanungan ko. Pinabayaan ko lang siya sa pag-emote niyang pagtingala. Kaso ang damuho na ito ilang minuto na ang nakalipas nakatingala pa rin siya. Hindi na gumalaw. More tingala more fun ang ginagawa niya. Ulaga talaga kahit kailan. Ano, Travis?
Titingala ka na lang ba dyan? Hindi na sasagot, natawa kami pareha sa sinabi ko. Muli niyang binaling ang tingin niya sa akin, sorry but didn't love you. Sagot niya habang nakatitig sa mga mata ko na sinasabing seryoso siya sa isinagot niya. Naramdaman ko ang muling pagkawasak ng sawi kong puso pero hindi ko ito pinahalata. Hindi ko pinahalatang muli akong nasaktan sa isinagot ni Manyakol sa akin. Ginusto ko ito. Ginusto kong malaman ang sagot niya at di ko siya dapat sisihin dahil dun. Naging matapat lang siya sa tunay niyang nararamdaman para sa akin. Hindi niya ako minahal. Hindi niya ako minahal. Hindi niya ako minahal. Isa pang ulit para mas masakit. Hindi niya ako minahal. Gago. Ikaw mahal na mahal ko ay hayop ka. Buwisit ka. Mahal kitang damuho ka. Napatango ako, I see. Ngumiti ako kahit na gusto ko na namang umiyak habang nakadikit sa dingding para magwaling. Alam mo sa mga oras na to gusto kitang sampalin. Kaso tinatamad ako kaya next time na lang. Besides, kasalanan ko rin naman to ay hindi lang ikaw ang may kasalanan. Natatandaan mo noong nag-usap tayo? Sabi mo kaming mga babae ang dali namin mapaniwala sa isang bagay kaya ang dali namin masaktan. Tama ka nga. Ang dali ko kasing napaniwala sa mga sinabi mo, tignan mo ngayon, nasaktan ako. I'm sorry, muli niyang pagsasalita. Umiling ako, huwag ka na mag-sorry. Hindi naman maihihilom ng sorry mo, tong wasak kong puso. Ang sorry sinasabi yan sa mga bagay na di sinasadyang nagawa, hindi sa paulit-ulit na ginagawa, saad ko, saka. Huwag kang hihingi ng sorry dahil para mo na ring sinampal sa akin ang katotohanan na niloko mo lang nga ako. Hindi naman kita niloko. Anong ginawa mo sa akin? Pinagtripan, ganon? Siyo nga, parehas lang meaning nun. Gwapo nga bobo naman. Magbigti ka kaya minsan, Manyakol, pagbibiro ko pero ako lang natuwa. Nakatingin lang ng seryoso si Travis sa akin. Ito naman masyadong seryoso. Nagbibiro lang, huminga ako ng malalim. Mahal na mahal mo talaga si Chloe. Napatango si Travis sa ngumiti. Umiti siya na parang nakita niya ang imahe ng babaeng pinakamamahal niya sa buong buhay niya, yes. I do love her. Halata nga, sabi ko, kaya pala papakasalan mo na siya. Nagulat siya, paano mo nalaman, mabilis niyang sagot. Bobolungs. Malamang, andun ako sa lugar kung saan niyo plano isagawa ang engagement party niyo. Paglabas ko nga rito sa ospital magtatanim ako ng bomba dun, para sumabog kayong dalawa. Para everybody happy na at mapatunayan yung may forever. Mga ulaga. Secret. Walang clue, sabi ko at hindi naman importante kung paano ko nalaman, dagdag ko pa, pero congrats. At least, sigurado ka nang magsasama kayo ni Chloe hanggang pagtandan yung dalawa. Tiyak, ikaw na ang pinakamasayang lalaki sa buong mundo kapag kinasal na kayo. Napaiwas ng tingin si Travis. Sige na, Manyakol. Pwede ka nang umalis? Pasensya na sa pag-istorbo sa'yo ni Heron. Nasayang lang pagpunta mo rito, natawa ako congrats sa inyo ni Chloe. Best wishes. Thank you, nakangiti niyang sagot sa akin. Thank you rin, sagot ko, thank you sa pagpaparealized sa akin na ang pag-ibig ay hindi palaging heart-heart. Kadalasan kasi hurt-hurt ito. Thank you dahil pinarealized mo sa akin na kung sino pa ang taong may pinakamaraming pangako, siya pa ang pinakamakakasakit sa iyo. Thank you sa lahat, Manyakol. Ngayong nakapag-usap na tayo makaka-move forward na ako and eventually, muli na akong magiging masaya at tatawanan na lang itong mga katangahan na naramdaman at ginawa ko para sa iyo. Bigla akong napatigil sa pagsasalita ko nang biglang lumakad si Travis, papunta sa gawi ko at tinakap niya ako ng mahigpit. Binalot niya ako sa matitipuno niyang mga bisig. Ang init ng katawan ni Travis. Nararamdaman ko ang bilis ng pagtibok ng puso niya habang inayakap niya ako. Hindi ko alam kung bakit niya ako biglang inakap pero kailangan niya na akong bitiwan dahil kapag hindi, muli na naman akong malulunod sa pagmamahal ko sa kanya. Travis, pagsasalita ko habang nakabaon ang mukha ko sa dibdib ni Travis. 5 minutes lang, mahinang pagsasalita ni Travis, payakap lang ako ng 5 minuto. Ang lungkot-lungkot ng boses ni Travis na parang batang nagmamakaawa para yakapin ng nanay niya. Hindi ko nagawang tumanggi sa request niya dahil ang taong nagmamahal ay nagiging mahina sa taong minamahal nila.
Napatango na lang ako bilang sagot at naramdaman kong mas humigpit ang pagkakayakap ni Travis sa akin na parang ayaw na niya akong pakawalan pa. Nangangati ang mga kamay ko na yakapin din si Travis pabalik pero pinigilan ko lang ang sarili ko. Ayoko nang umasa. Ayoko na talaga. Alam ko naman na walang meaning ang pagyakap na ito at kung may meaning man baka free hug day ngayon o farewell hug ni Travis sa akin dahil nakapag-usap na kaming dalawa at nasabi kong ititigil ko na ang pag-ilusyon ko sa kanya. Less guilt for him. Walang yang manyakol talaga to. Habang nayakap pa rin si Travis sa akin bigla kong narinig na suminghot si Travis. Umiiyak ba siya? Ba't naman siya iiyak? Baka malamig lang dito sa kwarto dahil sa aircon. Nakasando lang kasi ang damuho na ito, kaya malamang sinipon siya. Travis, 5 minutes na. Sandali lang. Naramdaman kong pinunasan ni Travis ang mukha niya bago niya ako pinakawalan. Paghiwalay ng mga katawan namin biglang tumalikod sa akin si Travis. Pero nakita ko ang mga mata niya na parang namumula. Umiyak ba siya? O nag-adik lang si Gago? Bilis naman niyang mag-adik. Hindi ko man lang naamoy yung tinira niya, kaya namula ang mata niya. Chos. Coco, pwedeng magtanong. Ano iyon? Kahit ano basta wag lang about sa steno. Doon ako mahina, si pagbibiro ko. May plano ka bang mahalin si Heron? Seryosong tanong niya na nakatalikod pa rin sa akin. Napatitig ako sa likuran ni Travis dahil naguluhan ako sa tanong niya. Bakit naman niya itatanong ang ganyang bagay ngayon? Wala talaga sa timing tong ulaga na to. Hindi ko alam, seryoso kong sagot sa kanya, natatakot na kasi akong magmahal muli dahil sa ginawa mo sa akin. No offense, manyakol. Pero nakakatrauma talaga, napatingala ako, pero kung magmamahal ulit ako siguro si Hero na lang. Para kasi siyang biogesic, alam kong safe ako sa kanya. Parang naniga si Travis sa sinabi ko. Ang pisti kasi na to nakatalikod sa akin, kaya hindi ko makita ang reaksyon niya. Ganun ba, muli niyang pagsasalita. Pero kung hindi mo pa siya mahal at kung mahihintay mo ako, pwedeng makinig ka muna sa sasabihin ko. Ha? Naguguluhan kong sagot sa kanya. Napailing siya, wala. Sige, una na ako. Get well soon. Huwag mo na sa kasaktan ang sarili mo dahil may isang tao dyan na sinisigurado ang kaligtasan mo na kahit siya na lang mismo ang masaktan okay lang. May isang tao dyan na nagmamahal sa'yo na kahit isuko na niya ang sarili niyang kasiyahan masigurado lang ang kaligtasan ng buhay mo. You're too precious to him to the point he sacrificed his own happiness just for you. So, please, don't hurt yourself. Huwag mong saktan ang sarili mo dahil mas doble ang sakit na nararamdaman niya. Napangiti ako, parang si Heron naman ang inilalarawan mo, sagot ko, huwag ka mag-aalala. Hindi ko nasasaktan sarili ko dahil ayokong masaktan si Heron. Alam kong malulungkot siya kaag ginawa ko yon. Umuwi ka na at baka hinahanap ka na ni Chloe. Nakita kong nagpunas ng mukha si Travis bago lumingon sa akin sa huling pagkakataon, goodbye, pandan ko, pandan ng buhay ko, sabi ni Travis sa katuluyan ng lumabas ng kwarto. Napatitig ako sa pintuang nilabasan ni Travis dahil sa nakita kong reaksyon sa mga mata niya. Nakita kong may tumulong luha sa mata niya bago siya lumabas ng kwarto. Luha ba talaga yun o laway? Ay, whatever. Baka namamalikmata lang ako at nadala sa pag-uusap namin. Nahiga ako sa kama ko't inisip ang usapan naming dalawa ni Travis. In all fairness, hindi na ako umiyak mayon. Marahil ito lang talaga ang kailangan ko. Ang matinong pag-uusap sa pagitan naming dalawa para maka-move forward na ako. At ngayong nagkaroon na kami ng closure ni Travis maaari na akong lumimot. Pwede ko nang kalimutan ang nangyari at naranasan ko kay Travis. Sa buhay talaga natin may darating na isang tao na akalain natin na siya na si the one. Masyado kasi tayo nabulag at nahipnotismo sa matatamis niyang salita kaya umasa tayo. We invest too much. Love, trust, affection, and everything. Lahat binibigay natin sa taong iyon. Kaya nang malaman natin na di siya ang the one para sa atin lubos tayong masasaktan. Darating pa ang point na sasaktan mismo natin ang mga sarili natin. Pero dapat palagi nating isipin na sa isang maling taong dumarating sa buhay natin papalapit naman tayo ng papalapit sa tunay nating ka-forever. It takes time to get our happy ending. Alam ko na pagtapos ng mga luhang aking naranasan,
ang kapalit naman nito ay walang kapantay na kaligayahan kasama ang lalaking nilaan ng may kapal. Boom hugot. Ang tagal naman dumating ni Heron. Saan ba bumili ng pagkain yun? Sa Canada pa ba? Nakakaloka. Bigla akong hinikab kaya di ko na namalayan na nakatulog na ako. Nakatulog na ako na maluwang ang puso pero marami pa ring pimples. Kaloka. Nagising na lang ako nang may naramdaman akong pumipisil sa dibdib ko ng paulit-ulit na parang chinicheck ng taong pumipisil dito kung mailaman ba ito. Pagmulat ko ng mga mata ko nakita kong may araw na sa may bintana. Ilang oras ba akong nakatulog? Wala pa ako sa wisyo para gumising pero bigla akong natauhan nang may muling pumisil sa dibdib ko. Dali-dali akong napatingin sa taong nasa gilid ko at nakita ko ang pinakanakakabwisit na bata sa buong mundo. Anong ginagawa ng walang yang kasi na turito sa ospital? Ba't wala pa rin siyang dodo? Nagtataka niyang tanong sa sarili niya habang todo pisil pa rin sa dibdib ko. Tinapik ko ang kamay niya, oy. Anong ginagawa mo sa dibdib ko? At paano ka narating dito? Biglang umiti si Cassie, ay. Hehe. Gising ka na pala, Ate Coco. Tinitignan ko lang kung may dodo ka na. Di ba nagpalagay ka ng dodo kaya ka andito sa ospital? Nagtataka niyang tanong sa akin, saka si Kuya Heron ang nagsama sa akin dito. Pumunta siya kanina sa compound kaya sabi ko sasama ako kung nasaan ka. Ang bait niya Ate Coco. Makapal talaga mukha mo, Cassie, no? Natatawa kong tanong. Hehe. Korek ka dyan, Ate Coco. Sarap mong lagyan ng malaking tsek sa noo, sagot niya, pero ba't wala ka pa ring dodo? Mamaya palang ilalagay. Chosera ka. Nasaan pala si Heron? Lumabas, at Coco. May susundin lang daw po sa labas, nakangiting sagot niya, Ate Coco, gutom ka ba? Pakainin daw kita kapag gising mo, ay. Hindi. Gusto ko lang ng tubig, sabi ko saka inabot sa akin ni Cassie ang mineral water na nasa gilid. Salamat, Cassie. Walang anuman, Ate Coco. Sabi mama ko maging mabait daw sa lumpo, ay. Lumpo ba ako? Umiling siya, hindi. Bubles lang. Lumpo na rin, humahagikik na sagot niya. Itusok ko kaya sa bibig ni Cassie tong dextrose. Wala namang tao kaya walang makakaalam, no? Habang patuloy akong umiinom biglang bumukas ang kwarto at pumasok si Heron. Babatiin ko sana siya kaso napatigil ako nang makita ko kung sino ang kasama niya. Anong ginagawa ng babaeng ito dito? Saka bakit ang kapal-kapal ng jacket na suot niya na parang galing siyang ibang bansa? Nagulat na lang ako nang bigla siyang lumapit sa akin at inakap ako ng mahigpit na mahigpit. Hindi agad ako nakapag-react sa ginawa niya dahil nabigla ako. Oh God! Mabuti naman okay ka. I'm so worried about you, pagsasalita ni Lolita. Ramdam na ramdam ko ang pag-aalala sa boses niya. Ah, teka po. Ano pong eksena niyo? Tanong ko sa kanya habang yakap-yakap niya ako. Sa pagkakatanda ko po, di tayo close so bakit parang nag-aalala kayo sa akin? Lumuwang ang pagkakayakap ni Lolita sa akin saka ako tinignan sa mga mata ko ng seryoso. Kitang-kita ko ang luha sa gilid ng mga mata ni Lolita. Napalunok muna siya, makinig ka may sasabihin ako sa'yo, seryoso niyang pagsasalita. Huwag kang magugulat, tumango ako ang mama mo. Wala akong reaksyon sa sinabi niya. Nakatingin lang din ako ng seryoso sa kanya. Hi! Ano, wala kang reaksyon? Ako ang mama mo, Coco. Ako ang nagluwal sa'yo sa mundong to, wala pa rin akong reaksyon. Naparolled ayos si Lolita. Fine. Pwede ka nang magulat. What? Gulat na reaction ko. Ikaw ba ni Nanay sigaw ko sa kanapatingin kay Heron. Seryoso ba ang sinasabi ng babaeng to, Heron? Nanay ko raw siya. Dahan-dahang napatango si Heron, yap. Siya ang mama mo, seryosong sagot ni Heron na siyang kinaloka ka. Hindi ko alam kung anong nangyayari o kung gino-joke time lang ako ng mga tao ngayon pero di ko tumatek. Si Lolita raw ang nanay ko. Bago pa ulit ako makapag-react bigla na akong nahimatay. Sana joke lang to, sana panaginip lang to, ayokong si Lolita ang nanay ko. Pangatlong araw ko na ngayon sa ospital at sinabi ng doktor na nagsusuri sa akin na bukas maaari na akong lumabas. Sa mahigit 3 araw na pamamalagi ko rito kung ano-anong examinations ang ginawa sa akin na siyang kinakaloka ko. Tinest pa kung may gayo ako. Hello, Virgin here.
Tong mga doktor na talaga na to gumagawa ng paraan para mas lalong mapataas ang babayaran namin, palibha sa alam nilang artista si Heron at maraming pera kaya ganun ang ginagawa nila. Kahapon naman dumaan pa ako sa isang counseling. Punyemas na psychologist yan. Ini-insist na nababaliw na ako. Ngali-ngali ko siyang hampasin ang wheelchair na inuupuan ko. Dahil nasa trabaho ngayon si Heron, si Cassie ang nagbabantay sa akin. Sa gabi ko lang nakikita si Heron dahil busy daw siya sa ilang shooting ngayon. Actor problems. Ipinaalam ni Heron si Cassie sa nanay nito para makasama siya rito sa ospital. Humingi pa raw ng fansin at autograph ang mama ni Cassie bago ito payagan. Hays! As if ang laking tulong ni Cassie, no? Parang mas magkakasakit nga ako kapag umaaligid sa akin si Cassie dahil hindi lumalampas ang 5 minuto na hindi niya papansinin ang dibdib kong flat. Pinupush niya talaga na kaya ako na ospital ay dahil nagpalagay ako ng dodo pero wala raw siyang makita. Kung minsan talaga ang sarap balian ng liig ng batang iyon. Isa na lang talaga at mapuputol na ang pisikot, baka siya na ang next na ma-ospital dito. Mula talaga nang dumating sa akin yung mahiwagang bra ni Lola na kulay pink. Wait, pink ba talaga iyon? O baka naman blue and black o white and gold? Anyway, so ayun nga, simula nang dumating sa buhay ko iyon kung ano-ano ng kamalasan ang nakaharap ko. Naging mala telenovela ang takbo ng life ko na hanggang ngayon, di ko pa rin madigest sa isipan ko. Naalala ko ng gabing makuha ko, yung mahiwagang bra ni Lola na kilala ko si Manyakol. Siya iyong walang yang nagligtas sa akin sa 3 matatandang lasinggerong rapist. Bigla akong napangiti ng mapakla dahil sa mga alaala ko na kasama si Travis. Sino nga bang mag-aakalang yung buwisit na mukhang action star ng gabing iyon ay magkakaroon ng malaking papel sa buhay ko? Sinong mag-aakalang yung manyakol na katawan ko raw ang kapalit ay ang taong mamahalin ko pala ng sobra-sobra kahit ang sakit-sakit na?